Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Isa nga pong malakas at masiglang, thank you, Lord! Saba po, thank you, Lord! Yan. At isa po sa pinagpapasalamat natin ay yung bago po tayo magpunta dito sa ating prayer hall ngayong araw na to ay ginising po tayo ng ating Panginoon. Meron po tayong buhay, meron po tayong lakas, meron po tayong hininga, meron po tayong mga paa at kamay, boses para magamit po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! And the reason we live is to worship Him. Amen? Kaya po tayo nabubuhay ay para paglingkuran, awitan, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po, mga kapatid, sama-sama po nating i-declare na buhay ang Diyos at tayo aawit sa Kanya ng hallelujah, magpakailanman. Hallelujah, praise God! God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him with my hands, I can feel Him with my feet. I can feel Him in the church, I can feel Him in the street. I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him with my hands, I can feel Him with my feet. I can feel Him in the church, I can feel Him in the street. I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him with my feet. I can feel Him in the church, I can feel Him in the street. I can feel Him all over me. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay.
all the time. God is good. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday Fellowship. Tunay na ang Panginoon ay napakabuti dahil patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, patuloy na pinagpapala para siya ay itaas at papurihan. Amen? Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sige po, sama-sama na tayong tumayo. Ibigay po natin ang buong lakas, buong sigla, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. 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 Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mapupurihan ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Let us welcome Jesus. Let us welcome the King of Kings, the Lord of Lords, and His name is Jesus. Hallelujah. 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 Pumasok tayo sa trono ng Panginoon na may nagpapasalamat. Hallelujah.
Salamat, Panginoong Jesus, sa kagalakang ito, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli ay nagkasama-sama kami, Panginoon, para papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ang pangalan mo, Panginoon. Wala na kaming ibang Diyos na sasambahin at papupurihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Salamat aming Diyos. Salamat sa kaligtasan, Lord. Salamat sa lahat ng pagpapala. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa mga biyaya na hindi kami karapat-dapat pero patuloy mong pinaparana sa amin, Panginoon. Patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Dumaan man kami sa anumang pagsubok, dumaan man kami sa anumang kalungkutan, Panginoon. Tunay nga, the joy of the Lord is our strength. Ikaw yung kalakasan namin, Panginoon. Ikaw yung source ng joy namin, Panginoon. Thank you, Father. Kaya nagagawa namin pumalakpak, umawit, sumayaw, Panginoon. Bagamat meron kami mga pinagdadaanan, Lord God, ang lahat ng ito ay alam namin, Panginoon, na may katugunan na nanggagaling sa inyo, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ibalik namin ang pinakamataas na papuri. Dinggin mo ang tinig naming lahat, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat. Hallelujah. Lumalapit kami sa trono mo, sa banal mong trono, Panginoong Jesus. Nag-aalay ng pasasalamat at papuri na nararapat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Yung buhay na meron kami ngayon, Panginoon, ay isang buhay na matagumpay. Panginoon, may mga pagsubok man, Lord God. Alam po namin, Panginoon, lagi ka nakaagapay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, meron man kaming mga physical na kapaguran, Panginoon. Alam namin, Lord Jesus, papalitan mo ito ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kami mapapagod magpuri. Hindi kami mapapagod magpasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, sa bawat minuto, bawat segundo ng buhay namin, Panginoon, you've been faithful to us, Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Kaya patuloy ka naming sasambahin, pupurihin, aawitan, dadakilain ang pangalan mo, Panginoon. Dahil ito lamang, Lord, yung pwede naming ibalik, Panginoon. Ito lamang, Lord, yung pwede naming i-offer, Panginoong Jesus, para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alam namin, Lord, na ang aming pagpalakpak, pagsasayaw, pagsigaw, Lord, ay hindi nasasayang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin namin na maging karapat-dapat ito sa iyong pandinig, Panginoon. May it bring glory to your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maging pleasing ito sa pandinig mo, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin, Lord, kapag yung pagpupuri namin, Panginoon, ay nanggagaling sa puso namin, Panginoong Jesus. Lord, napiplease ka, Panginoong Jesus. Nagagalak ka, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, i-focus natin yung ating puso at isipan sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong pakiramdam mo ngayon. Alam ng Panginoon kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Ang mahalaga, huwag nating masayang ang oras na binigay ng Panginoon para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Meron tayong 24 hours, pero ang oras na ito ay ilaan natin para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy tayong umawit, sumamba, dakilain ng Panginoon. Pasalamatan siya sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, Lord, tinataas namin ang pinakamataas na papuri para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam, agad sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok
Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
nasa langit, mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Amen. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng diwa at isip upang mapatid niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya. Amen. Ama, salamat po sa mabuting balita na iyong ipinahayag. Mga kapatid, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatango. Ang buhay ko'y sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kaluwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Ang lahat ng papuri, lahat ng samba ay sa'yo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Lord Jesus! Lord God! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin nga po muli natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, wala muna po tayong roll call. Ngayon po ay dadako na tayo sa magbabahagi ng kanyang natatanging karanasan ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Tinatawag ko na po ang ating kapatid na si Brother Rain Allen Reyes na taga Santo Rosario. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mamaya na, pag-share niyo muna ako. Ayan. So, ako po si Brother Rain Allen Reyes. Ako po ay taga Santo Rosario, Malolos, Bulacan. At ako po ay kasalukuyang
16 years old po. At ako po ay miyembro po ng Sunday School Ministry at ng Youth for Jesus Ministry. Sinulat ko na po, baka po kasi humaba eh. Pag nag-share po ako mahaba eh. So sinulat ko na po. Okay, so I started here in Lingkod at a very early years of my life. So bata pa lang ako, nandito na ako, na wala talagang kamalayan na talagang naitulak lang. Kaya, ayun. So, during that time, ang pagkakaalala ko kasi, every Sunday, need pumunta dito. Kung hindi, mapapalo ka. So, naging gano'n na yung kaisipan ko pag pumupunta ng lingkod. So, wala talaga, hindi ko pa naintindihan kung ano yung faith, kung ano yung importance nun. So, ayun. So, at that moment, I know that we are living just. I know, and I'm aware that in sometimes we struggle in a lot of aspects in our life. Hindi naman ako pinanganak na mayaman or something like that. And I know, and I'm aware na sometimes talaga merong financial strugglings na gano'n. So, I haven't seen God and the church as my main foundation that time since I don't have a deep relationship at that moment. Okay, so ngayon, sabi ko nga, napupunta lang naman ako dito dahil natutulak lang ako or nasasama lang ako. Minsan nga, may pang lang, bibigyan kita 50 pesos, sumama ka sa church. Ganon, di ba? Napakapangit. Okay, so dahil nga hindi strong yung foundation, isang problema lang siguro, masisira na, hindi na ako aaten. And nangyari nga yun nung pandemic. Okay. And the pandemic happens, totally my darkest years of my life. My relationship with God totally vanished. It was really hard. So, sobrang hirap nung pandemic kasi maririnig mo yung family mo, mag-uusap ng mga financial struggles. Siyempre, lahat naman tayo nag-struggle. Tapos, mamumblema ka sa school kasi madami na nag-chat na teachers sa'yo. And during that time, hindi ako makasabay sa online learnings. Talagang nag-i-struggle talaga ako. And so parang masipag naman ako mag-aral, pero talaga nung dumating yung time na nag-online, talagang hindi ko talaga masabayan at parang hindi na ako nagiging productive. So, ayun. So, syempre may problem ka rin personally with your life, mga insecurities, mga doubts, mga flaws, mga ganon. So, I remember na every night nung pandemic is umiiyak ako. Parang there's one time na parang yung iniisip ko na way to end it is a piece of knife. So, ganon. So, buti na lang, I have my family that time kasi very lakas talaga yung insecurities ko. Tapos parang na-feeling ko na sobrang hindi na ako yun. Sobrang messed up, parang sobrang baba ko na parang wala na ako mapagmamalaki during that time. So, ayun. So, next school year, parang sabi ko babawi ako. Ayoko nang minamaliit ako, hindi ako pwedeng inaano ko. So, next school year, sabi ko babawi ako. So, dapat maging top 1 ako. So, ayun. So, may klase kami ng 8:30 ng online. Ayan, 8:30 ha. So, syempre, pasikat. Ako yung gumawa ng GC. Ayan, nag-send na si ma'am ng Google link. So, sumali ko. So, nung nag-join ako, parang I feel very comfortable doon sa teacher. And after yung class, I found out na yung teacher na yon taga dito sa lingkod. Sino kaya? So, yun po ay si Sister Tin Magsakay. Okay, so I was very shocked nung nalaman ko taga lingkod. And I asked myself, parang ito na ba yung calling ni God sa akin para bumalik? So, ayun. Unti-unti nakikinig ako ng mga salita ng Diyos via live streaming, gano'n. Tapos, Christmas Day, that was December 25, 2022. We're in the house of my Lola Bibi, and then, parang nagbibihis sila kasi Sunday nun may attend. So sabi ko, nagpalam ako sa nanay ko, sabi ko, ma, gusto ko umattend. Pumayag naman siya. So, umattend kami dito. And
naglalakad pa lang ako dito, kinakabahan na ako. Kasi ano ba, baka i-judge ako ng mga tao doon, nag-overthink na ako. Pero nung pumasok ako dito, I felt God's presence and I felt na parang He's hugging me. So, habang nagpe-praise and worship, talagang umiiyak talaga ako. Talagang hindi ko maintindihan yung sarili ko during that time. So actually, sabi nga, today is my birthday. Di ba? August 18, 2024. Pero mas sinaselebrate ko talaga yung Pasko kasi doon ako binigyan ng Panginoon ng bagong buhay. Doon ako binigyan ng Panginoon na yung buhay na talagang kung yung may punong-puno ng kaligayahan, yung punong-puno ng joy. And I know that I felt na even I really makes a lot or tons of mistakes and mess during my early years, God didn't leave me nor forsaken me. Ayun nga, today I'm celebrating my 16th birthday and I thought that I'm still here. And I brought my family pa, my parents here. Ako pa yung nagdala sa kanila dito. And for me, that is enough gift na binigay sa akin ng Panginoon. And God really, a very important, yung encounter ko kay God, yung pinaka-important na phase ng buhay ko. Kasi doon ko na-realize na wala naman talaga akong kayang ipagmalaki sa lahat ng achievements na-achieve ko because dinadala lang naman ako ng Panginoon o sinasama lang naman ako ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Kaya nagpapatuloy at patuloy na magpapatuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya at palakpakan po natin ang Panginoon. So birthday ko naman guys, pa-picture. Smile. Thank you po. Maraming salamat, Brother Rain. Talagang ang Panginoon, hindi niya tayo talaga iiwan ni pababayaan man. Kahit anong pagsubok, manatili lang tayo sa Kanya dahil lagi siyang nandyan sa atin. Amen? Ngayon naman po, ihanda na po natin ang ating sarili. Umupo na po tayo ng komportable dahil dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Pastor Antonio Cruz Jr. sa seryeng Magsisimula sa Maliit na Grupo. Ay, paano ako hahayo? Magsisimula sa maliit na grupo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po. Patuloy natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lugi, sa inyo lang nagpicture. Sa amin, hindi na kami nakakita sa picture. Saan ba si Rain? Bias. Hindi, joke lang. Sige po, manalangin muna po tayo. Aming Ama, kami nagpapasalamat at patuloy na pinupuri ka namin sa pamamagitan ng gawain na to. At dalangin namin patuloy na sa oras na ito ay patuloy kang kumilos sa aming puso't isipan sa tulong ng Espiritu Santo na siyang patuloy na magturo sa amin sa lahat ng mapapakinggan namin upang maunawaan ay mabuti ang mensaheng nais mong paratingin sa amin. Dalangin ko din, Ama, ang karunungan na yung buhos mo sa akin, Lord, na siyang gagamitin sa oras na ito na upang maipahayag ang mga salitang nais mong iparating sa aming lahat. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy na binibigay namin ng papuri, ang lahat ng papuri, pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng gawain na ito at walang ibang mataas kundi ang pangalang Jesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Ayan. Paano ako, na? Okay. So, ayan, tayo po ngayon ay, hindi ko alam kung pang ilan na to, no? So, parang pangatlong batch na yata itong ating series na paano ako hahayo. Amen? So, alam kong patuloy na nangungusap ang Lord sa atin. Amen po ba? Patuloy na tinuturuan tayo at inihahanda tayo doon sa dakilang misyon o komisyon sa atin na humayo, ipangaral sa buong mundo ang mabuting balita at gawing alagad ni Kristo ang lahat ng tao. Amen? So,
Iyan po ang mission natin, mga Kristiyano. Okay? So, alam ko naintindihan na natin na hindi lang tayo tinawag, hindi lang tayo naligtas para maligtas lang. Amen po ba? So parang ano naman kasi yun, di ba? Parang hindi tayo lumalago, no? Parang ang nangyayari, receive lang tayo ng receive kung ganun yung mindset natin na tayo pagpapalain, ligtas lang, okay, na tayo ay binabago ang buhay, pero yung buhay natin ay hindi nagiging daluyan ng mabuting balita. Yung buhay natin hindi nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya po tayo napili at kaya tayo po ay hinirang, naligtas upang sa pamamagitan ng buhay mo, doon sa mga circle of friends mo, sa loob ng pamilya mo, sa lahat ng tao kakilala mo, sa henerasyon mo ngayon, magamit ka ng Diyos upang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? Okay, so sa hapon na ito, ay sa umaga na ito, okay, nawa, patuloy na mapaalalahanan tayo, patuloy na tayo po ay bigyan ng mga reminders, bigyan ng mga karunungan upang tayo po ay patuloy na maging effective na tagahayo, effective na mga tagapangaral at tagapaglaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Okay? So sa oras po na ito, ang topic po natin ngayon ay yung magsimula sa maliit na grupo. Okay? So kapag sinabing maliit na grupo, alam ko pumapasok sa isipan natin. Meron tayo dito niyan. Ano po yun? F group. Ano po ibig sabihin ng F group? Nice. Galing. Very good. F group, yan. So lahat po ba member ng F group? Amen po ba? So karahamihan member ng F group natin. So I encourage dun sa mga wala pa, siguro after nito na mapakinggan natin, siguro baka magkaroon tayo ng desire, di ba, na sumali sa F group or tayo naman individual ay ma-encourage tayo na baka kilusin tayo ng Panginoon personally sa ating kapatid, sa loob ng pamilya, baka mayroon tayong gustong hayuhan, makatulong sa atin to upang magamit tayo ng Panginoon upang makahayo. Okay? So magsimula daw sa maliit na grupo. Okay? So yun yung mga tatalakayin natin ngayon. Okay? So bago tayo magsimula, tingnan muna natin, next slide tayo, please. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. So alam na natin to mga kapatid, ano? Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito yung foundation. Okay? Paulit-ulit tayo. Ito yung foundation ng pagkatawag sa atin. Ito yung talaga yung dakilang komisyon. Kung bakit tayo hinirang, kung bakit tayo pinili, kung bakit ka naligtas upang ikaw, sa henerasyon nga natin ngayon, sa buhay mo, sa pamamagitan ng mga skills, sa pamamagitan ng resources na meron ka, sa lakas na meron ka, ay magamit ng Panginoong Hesus yan upang maraming pang tao ang magkaroon ng kaligtasan. Amen. At maging follower of Christ. Amen. So, ang sabi nga rin po sa Roma 10:17, mga kapatid, paano ba natin gagawin yun? Paano ba natin gagawin na gawin yung lahat ng tao, maging alagad ng Diyos? Ito yung pinaka main weapon natin. Okay? Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Tungkol kay Jesus Christ. Amen? So without the Word of God, without yung preaching the gospel, napaka-imposible po para sa isang tao ay magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Amen? So ganun po yung importansya ng salita ng Diyos. Amen? So mainam po mga kapatid na tayo po lahat nasa ministry, tayo po humahayo. Okay? So, pero I encourage everyone, especially all the workers, na sanayin na rin natin yung sarili natin. Di ba? Na i-preach natin yung gospel. Sanayin na rin natin yung sarili natin na at least maipangaral natin, ma-share natin, paano ba ako nagkaroon ng kaligtasan? Amen? Tama po ba? Kasi baka dumating yung panahon, baka dumating yung time,
Kasi baka inisip natin, nandyan naman sila Brother Alex, nandyan naman sila Brother Bobby, nandyan naman yung ibang barangay preachers natin. Kaya na nila yon. Paano kapag dumating yung time, kapatid, kinausap ka ng katrabaho mo, bro, sis, di ba? Paano ba maligtas? Okay? Ano yung sasagot natin? Okay? Di ba? Paano ba maligtas? Paano ko ba ma-experience? Kasi gulong-gulo na yung buhay ko eh. Diba? Gulong-gulo na yung di ko alam sa problema ko, kaliwat kanan, para bang may Diyos ba talaga? Okay. So paano pag may nagtanong sa atin na yan, pwede ba nating sabihin, teka, kausapin mo yung preacher namin. Kausapin mo yung kapatid namin. Kausapin mo si Brother Alex. Kausapin mo si Brother Bobby. Diba? Kausapin mo si Sister Janice, yung barangay preacher natin. Diba? Okay? So, pwede bang ganun? Yun na yung pagkakataon na binubuksan niya na yung puso niya, diba? Yung isipan niya doon sa aral na meron tayo. Okay? So, at least dapat, diba, alam natin kung paano ipangaral, i-share natin kung paano ba tayo naligtas. Amen ba? So, alam mo ba kung bakit kayo naligtas o paano kayo naligtas? Alam niyo ba? O paano? Amen. So it's all about grace. Okay? It's all about grace through faith in Jesus Christ. Okay? So, gandang malinaw sa atin yan, mga kapatid. Baka humiwalay pa tayo. Okay? At alam ko tayo lahat, nakuha yung attention natin doon sa tanong na kapag ba dumating tayo sa punto ng dapit hapon, tapos na ang buhay natin, ligtas ba tayo? Okay? So alam ko yun yung nag-catch ng attention natin. Okay? O nga naman, kahit hanggang ngayon, kapag tinatanong ko sa sarili ko dyan, napaka thankful ko sa Panginoon dahil may sagot na ako. Okay? Kapag ba dumating na yung buhay, dumating na ba yung pagkakataon na wala na ako dito sa mundo, mawawala na ako, ligtas ba ako? Amen. Salamat sa Lord dahil meron na akong sagot at kaya kong confidently isagot na yes, I am saved. Kasi alam ko kung bakit ako naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Jesus Christ. Amen? So lahat tayo doon, yun yung sa atin di ba? Kuha ng attention natin, mga kapatid. No? Kahit na nisip pa natin dyan, kahit nasa atin na lahat ng bagay sa mundo, kahit na nasa iyo na, kahit magpursige ka dito sa mundo, itaas mo yung pangalan mo, lahat na ng mga titles sa pangalan mo, lahat na ng yaman sa iyo na, okay? Pero ang katotohanan, hindi ka maliligtas ng mga bagay na yan. Amen? Yun po yung isang malungkot na katotohanan na dito na pinaglalabanan at pinag-aawayan ng maraming tao. Okay? Kailangan ako pinakamagaling. Pero at the end of the day, mga kapatid, walang silbi at walang walang bearing lahat yan. Kapag nawala na tayo dito sa mundo, iiwan natin lahat ang mga bagay na yan. Bahay, karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, titulo, o ano pa man yan, lahat yan, iiwanan mo yan dito sa mundo. Amen? Pagdating ng panahon, ang iaharap mo lang sa Panginoon, ikaw ba ay nanampalataya kay Jesus Christ o hindi? Yun lang susi natin sa salvation. Amen? So nawa, kapag dumating yung pagkakataon na meron ng nagtanong sa atin, ibinigay ng Diyos yung tao na hahayuan natin, sana may maisasagot tayo, no? So, kaya ngayon pa lang, I encourage, di ba, i-practice na din natin. Nandiyan naman yung, kumbaga, kahit naman templated, di ba? Yung mga isasagot natin, totoo naman yun eh. Kahit magsimula ka dun sa John 3:16, simulan mo dun sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9, that's, it's all about grace, di ba? Kaya tayo naligtas. Simulan mo rin dun sa Roma 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan, di ba? So, doon natin yan. So, I encourage na practicein din natin kahit sa mga simpleng, di ba, yung basic teaching ng salvation, i-apply na natin yun, mga kapatid. Diba? Practicein natin yan. Oh, amen. Di ba? Si Tenten eh. Okay. Okay, so practicein na natin yan. Practicein mo sa kapatid mo. Practicein mo sa sarili mo. Harap ka sa salamin. O, di ba? Ganito yan.
So pangarapin din natin na magamit tayo ng Lord. Pero wag niyo po, don't get me wrong, no? Hindi ko po sinasabi na hindi okay yung tayo po ay mga support. Hindi okay na tayo po ay nasa sa mga back of the camera, kung tawagin. Okay, okay po yung mga yon. Pero syempre, di ba mga kapatid, gaya ng senaryo ko kanina, paano kung dumating yung isang tao na magtatanong sa atin, hindi natin pwedeng tawagin muna yung mga preachers natin before nasabihin natin yung aral ng kaligtasan. Amen? So, mga ganong senaryo, dapat ready tayo. Amen? Balakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? So ngayon po, talakayin natin yung sa maliliit. Magsimula daw tayo sa maliit na grupo. Okay? So ano ba yung kalamangan ng pagsisimula sa maliit na grupo? So siguro ano ba yung kalamangan? Kasi ano ko dito, advantage. So tama nga teka lang bro. Yan, kalamangan ng pagsisimula sa maliit na grupo. Okay? So, syempre, pag sa sinabing maliit na grupo, kalamangan, meron niyang mga disadvantage and advantages. So, ngayon, tatalakayin natin yung mga advantages. Syempre, isa sa mga disadvantage kasi kapag marami, ay kakaunti lang kayo, di ba? Sinasabi nga ng sanlibutan, the more, the merrier, di ba? Mas masaya kapag marami kayo, di ba? Pero syempre, tingnan na rin natin, katulad nito, marami tayo, pero meron tong may mga bagay na hindi natin kayang gawin, na kaya natin gawin kapag nagsisimula tayo sa maliit na grupo. Okay? Ayan, mamaya tatalakayin natin yan. So, ito yung mga kalamangan, advantages, yung mga advantages ng pagsisimula sa maliit na grupo. Okay? So, pero simulan natin doon sa Matthew chapter 18 to 20. Okay, sabi nga ng prophecy kanina, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So dito sinasabi ng Lord, hindi kailangan malaki agad. Okay? Pero hindi ko po pinagbabawal, hindi po masama yung malaki agad. Kasi sabi nga, humayo kayo, gawin yung alagad ng lahat ng bansa. Marami yun. Okay? Pero hindi sinasabi doon na kailangan mo munang magkaroon kayo ng 1,000, 100, 500 na magkakasama para ma-experience nyo at makasama nyo ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi Okay? Kahit pala sa 2 o 3 nagkatipon, nandoon na si Jesus Christ. Kasama nyo na yan. Kaya kung ikaw at yung hinahayo mo, 2 lang kayo, kasama nyo na si Jesus Christ yan, mga kapatid. Okay? So, kaya wag nating tingnan na parang maliit na bagay o isang simpleng bagay, o sabihin natin na, alam niyo, yung comparison ng malaki sa maliit. Hindi, wag na nating tingnan niya, ay, maliit pa lang yung grupo ko. Wala pong problema dyan. Amen? Kasi both, di ba, kasama natin si Jesus Christ. Amen? So, kung ikaw lang, o ako, halimbawa ako, Sister Maria, hinayo ako si Sister Maria, kasama na natin si Jesus Christ dyan. Amen? So, yun po yung isang assurance na meron tayo every time na tayo po ihahayo at sisimulan natin ito sa maliit na grupo. Kasama natin ng Diyos. Amen? Okay? So number 1, perpektong lugar para sa pangangalaga. Ano ba yung mga advantages o yung mga nangyayari kapag sinisimulan natin to sa maliit na grupo? Hindi ko alam kung tama yung term ko, perfecto eh. Kasi gusto ko, parang ideal eh. Diba? Parang ganun eh. Basta ganun. Perfectong lugar para sa pangangalaga. So, gaya nga naman, di ba, isang relationship ng isang teacher sa student, di ba, yung one-on-one, di ba, mas natututukan nating mabuti, di ba, yung estudyante, mas natututukan nating mabuti kung saan ba siya mahina, kung saan ba siya malakas, ano ba yung mga dapat niyang, di ba, ano ba yung mga dapat niyang i-improve, okay? Ano ba yung dapat i-correct sa kanya, okay? At ang isa sa mga nangyayari kapag, di ba, sa F group natin, okay? So, alam ko na experience natin yan, yung mga sharing ba? Okay? Di ba, kapag nag-share tayo, okay, paano nga yung, pabigyan nga ng, yan. Bro, sige, tuloy natin. Alright. So, isa sa mga nangyayari nga, di ba, kapag tayo po ay nasa
F group, nandyan yung tayo po yung mga mag-share, di ba? Ng mga personal na mga struggles natin, mga personal na mga achievements, di ba? Pero kadalasan, di ba, kapag nasa F group tayo, puro struggles, mga pagsubok. Kaya nga kadalasan dyan, pag nakakapakinig ako ng mga F group, parang mga nag-iiyakan, di ba? So, dyan kasi nagkakaroon talaga ng nagkakaroon ng open up tayo. At isa yun sa mga advantages na nangyayari kapag tayo po nagsisimula sa maliit na grupo. Tama po ba? Mas nagkakaroon tayo ng mas personal, di ba, na relasyon doon sa tao. Mas nagagabayan natin, nalalaman natin yung istorya, nalalaman natin yung sitwasyon ng tao na ito. Amen? At, ayan, sa maliit na grupo, mas mapapractice natin yung inuutos ni Jesus Christ na sinasabi sa John chapter 34, John 6. Oh, tama ba? John 6. Kalimut. Okay. So, sabi nga, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ito yung utos sa atin, mga kapatid. Okay, so mas mapaparamdam natin, kapag tayo po nasa maliit na grupo, mas mapaparamdam natin yung pag-ibig. Amen? Kasi mas more on personal na to di ba? Kapag nagsimula tayo sa maliit na grupo, di ba, parang nandyan na yung mas mapaparamdam natin kung itong si kapatid, merong ganong struggle. Okay, may gatong struggle si kapatid, merong gatong problema. Ikaw bilang umahayo, nandyan ka na upang gawin na yung mas malalim na step na hindi mo lang ipipreach yung gospel, bagkus nandiyan ka na upang gabayan din siya personally, gabayan din siya, tulungan siya sa kanyang mga struggles. Okay? Okay, so ganun pala, na kung dito makikita na natin, mapipicture na natin na hindi lang pala, hindi lang yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang pala natatapos sa pangangaral. Diba? Kapag tayo po talagang mahayo, meron talaga tayong goal doon sa isang tao na talagang siya po ay mas lumalim, di ba? Maalagaan natin siya doon sa lakaring pananampalataya. Amen? So, di ba, dito nare-remind na tayo na, yun nga, kailangan meron tayong accountability, meron tayong concern doon sa taong hinahayuhan natin. Okay? So, dito sa maliit na grupo, mas mapaparamdam natin yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon o yung utos na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus na mag-ibigan. Amen? Kaya nga sabi rin po sa Galatians chapter 6 verse 10. Yan. Kaya mo yan, Ayel. Yan. So sabi po sa Galatians 6:10, Galatians 6:10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Kapag may pagkakataon daw, okay, so yung pagkakataon na to, yung pagkakataon na nagkasama kayo doon sa paghayo. Okay? So pinapractice po ba natin to? Especially sa mga F group natin. Okay, di ba? So alam ko namang ginagawa natin ito na talagang kung may struggle yung isang tao, struggle yung kapatid natin ito, di ba? Basically, ang ginagawa natin, pinagpe-pray natin yan, Pero kapag meron tayong pagkakataon, meron tayong magagawa, nandiyan dapat tayo upang tulungan, di ba? Gawa natin ng mabuti, gawa natin yung best natin upang matulungan siya, may paramdam natin yung pag-ibig. Okay? In that way, di ba? Una, syempre, ang una niyan, ma-attach siya sa atin, personal relationship. Pero syempre, sa atin naman, kaya natin ginagawa yan, para din lumalim yung relasyon niya kay Jesus Christ. Kasi tayo yung nag-aakay sa Kanya doon sa pagkalalim ng pananampalataya niya kay Jesus Christ. Amen? So may laking tulong pala yun. Hindi lang yung pangangaral, natatapos sa pangangaral, pag-preach. So malaking tulong yung personal na talaga na tinutulungan natin yung tao na ito. Amen?
So siguro, pwede rin natin itong gawin kahit dun sa mga paghayo natin, sa mga bara-barangay. Kung lalo merong mga kapatid o mga nai-invite na talagang regular nang umattend doon sa barangay prayer meeting, no? Pwede nating gawin tong bagay na to kung gusto nilang mag-share at meron silang mga struggles. Masaya, di ba? Kapag iyan ay nag-open up na, di ba? Kapag iyan ay nag-share na ng mga struggles niya, yun na yung pintuan natin para tayo po ay tumulong. Iyon na yung pagkakataon para tayo po ay gumawa ng mabuti dun sa tao na yun. Amen? So kapag bumukas na yung mga kapatid, diba, lalapit na yung kalooban niya sa atin, and in that way, mga kapatid, maaakay na natin, diba, lalo sila sa pananampalataya. Amen? So pangalawa, perfectong lugar para sa paglago. Okay, yung growth natin. Okay, so sabi ko nga kanina, parang teacher and student relationship, mas matututukan natin yung paglago nila. Okay, kasi dito, pag marami, hindi naman natin matututukan yan individually. So collective tayong nangangaral, katulad ngayon. Diba? So kaya hinihiling natin ng tulong ng Espiritu Santo na siyang magturo sa atin, magpalago sa atin. Okay? Pero kapag maliit na grupo tayo nagsimula, sinimula natin sa isa o dalawang kaluluwa, diba? Mas matututukan natin yan. Yun na nga yung ito na yung discipleship, mga kapatid. Okay? Ang sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, isa sa ginagawa din natin, bukod po na tayo po ay nangangaral, pinapalakas din natin ang loob ng bawat isa. Okay? So, lahat naman ng mga kapatid natin, lahat naman tayo, may kanya-kanyang weaknesses. Diba? Dumarating din sa punto ng buhay natin na nanghihina tayo. Tama po ba? Hindi naman araw-araw malakas tayo eh. Kahit pastor ka o kahit ikaw ay elder na, preacher, ba, dumarating pa rin yung oras, yung panahon, yung araw na mahina tayo. Lalo na kapag nagpatong-patong yung mga iniintindi natin. Amen. Okay? Talagang humihina yung kalooban natin. Okay? Pero, nandyan nga tayo, pinadala tayo ng Panginoon, yung buhay natin, pinadala tayo doon sa kapatid na to upang tayo din yung maging tulong para palakasin ng loob ng bawat isa. Vice versa din yan, mga kapatid. So, dyan pumapasok yung palakasan ng loob. Okay? Kapag nanghihina ka, nandiyan ka dapat para maging kamay, di ba? Na kakapitan niya kapag siya ay mahina. Okay? Nandiyan tayo upang itap yung shoulder ng kapatid natin kapag siya ay pinanghihinaan ng loob. Okay? Na hindi lang basta nalaman na lang natin, ganito pala yung struggle niya, okay na. Okay? So, nandyan tayo. Pinadala tayo ng Panginoong Hesus. Sabi nga, bawat isa tayo, bawat isang mananampalataya ay blessing sa bawat isang mananampalataya. Amen. Huwag natin kakalimutan yan na sabi nga, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Okay? So tayo pong lahat ay merong misyon sa bawat isa, especially sa bawat mananampalataya. Dahil nga, pamilya tayo, kabilang tayo sa isang katawan ni Kristo. Amen? So nagpapalakasan tayo. Amen? Okay. At ang sabi rin po sa verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So ito rin yung isang paglago na gusto nating lumabas. Okay? Doon sa mga kapatid natin, nagisingin natin yung damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa. Okay? So alam ko naman tayong lahat, di ba, nung natural na tao, hindi naman talaga bukas yung puso natin sa pagmamahal sa bawat isa. Di ba? Ang natural na pagmamahal ng tao, kung mahal mo ako, mahal kita. Diba? Pero kung hindi mo ako mahal, di rin kita mahal. Yan po ang tao. Binigyan mo ako, bibigyan kita. Naging mabait ka sa akin, magiging mabait ako sa iyo. Okay? Yan po ang pagmamahal ng tao. Pero ang pagmamahal po ng Diyos, regardless kung meron bang return yung pag-ibig na yan, pero ang sabi, nabasa nga natin kanina, utos ni Jesus Christ, magmahalan kayo kung paanong inibig ko kayo.
Inibig tayo ni Jesus Christ unconditionally, mga kapatid. Inibig tayo nung tayo po ay talagang alipin ng kasalanan. Okay? Na wala tayong pwedeng ipagmalaki. Marumi. Di ba? Ganyan po tayo inibig ni Jesus Christ. Inibig ng Diyos. Amen? At hindi niya po tiningnan kung ano man yung karumihan na meron tayo. Basta ginawa niya, niligtas tayo, ipinanaman niya ang pag-ibig sa atin dahil mahal niya tayo. Amen? At ganun po yung pag-ibig na nais buksan. Okay? Na nais nating gisingin doon sa bawat isa. Ba? Na, yun nga, isang growth po yan, spiritual growth na matutunan na natin individually na tayo po ay kaya ng umibig sa kapwa natin. Tama po? Amen? So kahit ano man yung dumating, kaibig-ibig man yan o hindi, kaya nating mahalin. Yan po yung mga binubuksan natin, di ba? Bilang Kristiyano na natututunan na nating umibig. Kaya kung nakikita natin mga kapatid, di ba, na yung mga kapatid natin na parang kulang pa sa pag-ibig, hindi pa kaya magpatawad, dapat nandyan tayo, nagabayan natin yung kapatid natin na to. Di ba? Nandyan tayo upang turuan na unti-unti sa pamamagitan mo, matutunan nilang magpatawad, matutunan nilang umibig, matutunan nilang umintindi, matutunan nila yung magmahal, di ba? Kahit na hindi ka mahal-mahal yung tao. Amen. Yan po pagiging Kristiyano, mga kapatid. Amen po? Nakuha niyo po? Okay, so yun yung isa sa mga binibigyan natin ng focus din kapag nasa maliit na grupo tayo. Okay? Yung paglago nila. So hindi lang yung paglago na paglago lang na yumaman, paglago na physically, hindi. Mas ang goal natin, lumago sila spiritually. Amen? Ang sabi rin po sa Efeso chapter 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen. So, isa sa paalala sa atin, patuloy, at alam kong lagi natin ito napapakinggan, na every time na tayo po ihahayo, baka kausapin natin o hahayo tayo doon sa tao na ito, talagang inaaral din natin yung mga tamang pananalita na bibitawan natin. Kaya talagang aaralin mo din yung tao, hayuan mo, baka sensitive to masyado. Di ba? Pabiro lang yung sinabi mo, pero dahil masyado siyang sensitive, sineryoso niya. Diba? Imbis na mapalapit siya sa Lord, diba? Lumayo pa. Okay? Dahil na-offense yung sinabi mo. Okay? So, kalakip yan talaga. Pinag-aaralan natin lahat ng bibitawan nating salita. Okay? Alamin natin yung personality. Diba? Kung ano yung mas makakapagpalakas sa kanya. Okay? Ng mga salita upang siya'y mas lalong lumago, yun yung gagamitin natin. Okay? So, hindi lang siya basta-basta na, di ba, kung ano lang yung, kasi bisan, baka nasanay tayo yung mga salitang kalye, o mga salitang yung mga magkakabarkada kayo na ganto-ganto, diba, etc. Pero yung pala, hindi siya in sa ganung mga pagsasalita o mga words na ganon. Okay? Pero sa'yo, pabiro lang. Pero sa kanya, seryoso. So, yun yung mga titingnan din natin. Siyempre, we make sure na sa bawat pagsasalita natin, sa bawat pangangaral natin, yung mga kapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Yung mga pagpapalakas, di ba? At angkop sa pagkakataon. Okay? Halimbawa, yun nga, may problema na. Di ba? Parang, ito na yung problema niya sa pamilya. Tapos, sasabihin mo lang, oo, kaya mo yan. Ako nga ganito eh. Diba? Parang hindi na natin natulungan. Parang ang nangyari pa, parang sinabi mo, ay mahina ka kasi ako, nagawa ko eh. Hindi. So yun yung mga titingnan natin. Imbis na lumakas yung loob niya, parang, ikaw na yung magaling, ikaw na yung malakas. So hindi, titingnan natin yan. So as Christians, o as, di ba, as mga child of God, mga workers of Christ, di ba? So, ang pinaka-target natin lagi dyan, ba, ang pinakamabisa na pwede natin sabihin dyan, Word of God. Amen. Mula sa Biblia. Okay? Kung siya'y nanghihina, paramdam natin sa kanila, i-preach natin kung gaanong katapat ang Panginoong Hesus. Amen. Kung gaanong kabuti ang Diyos, di ba? Na sa mga pangako niya, na kailanman hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan man.
Okay? So, yun po yung pinakamabisa na pwede nating sabihin, na pwede nating i-share sa mga kapatid natin na ito. Amen? Okay. Sabi nga rin po sa Colossus chapter 4, verse 5 to 6, mga kapatid, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya. Ito yung sinasabi natin kanina. Okay? Lalo na kung bago pa lang. Okay? Talaga pag-iisipan natin, aaralin natin kung paano ba natin pakikitunguhan. Okay? So natalakay na rin yan, no? Ni Brother Alex, di ba, yung pakikibagay. Okay? Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ayun na naman, samantalahin daw yung pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Okay? So again, ano lang dito, no? Katulad nung binasa natin kanina, mas pinalalim lang, no? Mas ginawang specific. Diba? Maging kaaya-aya, kapakipakinabang, yung mga panalita na dapat nating sabihin. Okay? So talagang merong impact yung bawat salita na bibitawan natin as preachers o as tayo humahayo, di ba? Sa mga bibitawan natin na kailangan makapagdulot ito ng kalakasan ng kalooban nila. Okay? At ang sabi nga rin po, 1 Thessalonica chapter 5, verse 14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Okay? So merong mga ganito talaga, no? Mga sa F-group natin o sa mga hinahayuhan natin, talagang kuminsan natetest yung patience natin. Pero salamat sa Lord, dahil ang patience is a gift. Amen? Diba? Tinalakay natin yan nung sa midweek. Patience, kailangan talaga natin pairalin yung katyagaan natin. Okay? So matetest nga yan kapag dumadating na yung naghihintay tayo at nagtitiwala sa Panginoon. Amen? So doon dapat natin pagganahin patuloy yung katyagaan na yan. Okay? Meron talaga mga pagkakataon, mga matitigas ang ulo, minsan hindi pa umattend ng F-group meeting, okay? Meron pang mga talagang maraming dahilan, di ba? Hindi mo na ako makakadalo, hindi mo na ako makaka-attend, okay? So talagang kailangan ng katyagaan. So ano yan, part na yan ng paghayo. So pinakikita din, hindi talaga madali. Okay? So kapag nahihirapan tayo, normal yan mga kapatid. Kapag nahihirapan tayong humayo, nahihirapan tayong ipangaral, o nahihirapan tayong akitin, akayin yung taong ito sa pamananampalataya, normal po yan. Mamaya mas maunawaan natin, di ba, sa uli. Okay? Nung panahon nga rin ni Jesus Christ, di ba? Ang panahon ng mga apostol, maraming umaayaw. Di ba? Ultimo yung mga Israelita na nga, hindi pa rin naniniwala kay Jesus Christ. Kasi siya yung Mesiyas. Okay? So talagang, ano yan, part yan, mahirap, nakakapanghina ng loob. Pero, again, normal po yan mga kapatid. So magtiyaga pa tayo, patuloy pa rin tayong magtiyaga doon sa pangangaral at paghayo. Ang sabi nga din dito, pasiglahin daw natin yung mahihinang loob tulad ng tinalakay natin kanina. Okay, dumarating yan. Part ng paghahayo natin, pasiglahin natin sila. So hindi yung hindi yung sasayaw tayo sa harapan nila. Pasisiglahin natin yan sa pamamagitan ng pagtulong, paggabay, sa pagpayo ng tama sa kanila. Kalingain daw yung manghihina. Okay? So kasama yan mga kapatid. So hindi lang yung malalakas yung pakikitungo natin, bagkus masigit sa lahat yung mahihina. Amen? Dapat nating kalingain yan. At ang sabi nga rito, pagsabihan ng mga tamad. Okay? So speaking of pagsabihan, dito na tayo papasok ngayon sa pangatlo. Okay? Perfectong lugar, bro, para sa pagbabago ng karakter. Okay? So ito yung mga isa sa mga gagawin din natin. Okay? Isa sa mga titingnan din natin doon sa ating mga kapatid. Gaya ka sabi ko pagsabihan. Nandiyan na yung talagang meron tayong pagtatama. Ang sabi po sa 2 Timoteo chapter 3, verse 16 to 17.
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So kalakip niyan mga kapatid, sa paghayo natin ay yung pagtatama doon sa mga mali, di ba? Pagtutuwid sa mga likong gawain, pagsaway doon sa mga kamalian. So in short, nandyan tayo upang gabayan sila, hindi i-tolerate yung mga mali. Okay? Kalakip yan. Talagang kung kailangan sawayin, kung kailangan pagsabihan, kailangan nating pagsabihan. Amen? Hindi lalago ang isang tao kung nananatili sila doon sa maling gawain at walang sumasaway. Okay? At ang number 1 na dapat sumaway dyan, tayo po. Amen? Kung nakikita nating mali ang ginagawa nila, kailangan natin silang sawayin. Kailangan natin silang ituwid. Amen? Dahil biblical naman, no? Diba? Yung kasulatan nga daw, ginawa yan para sa pagtuturo ng katotohanan. Amen. So, kung nakikita natin yung mga mali, nakikita natin yung mga hindi tuwid na gawain, hindi dapat tayo kibit-balikat lang bilang humahayom. Diba? So, sa maliit na grupo, mas ang pakinabang yan, pag nasa maliit na grupo tayo, mas kaya natin silang sawayin. Personal. Amen? Kasi hirap nga namang sawayin pag grupo tayo, marami tayo dito, mapahiya yan. So isa yan sa pakinabang kapag nagsisimula tayo sa maliit na grupo, personal mo, mas masasabihan mo, kapatid, mali ang ginagawa mo. Diba? Yung ginagawa mo na pangongopya, mali yan. Okay? Diba? Yung pagyoyosi mo, mali yan. Okay? Yung paglalasing, mali yan, kapatid. Hindi nakalulugod yan sa Panginoon. Okay? Mas nagkakaroon tayo ng personal na pagsaway. Okay? So yun nga, sabi ko nga kanina, ang pakinabang nun, hindi mapapahiya yung tao. Amen? Nakukuha niyo po? Okay, so sa mga F-group natin, okay, sa mga grupo na meron tayo, sa maliit na grupo, yan. So alam kong nangyayari yan kapag merong mga pagkakataon na may mali, nasasaway natin yan. But still, syempre, sana maging reminder pa rin patuloy sa atin ito, no? Baka merong pa rin may mga F-group pa din tayo na nakakagawa ng mga pasaway, di ba? April. Hindi, nakita ko si April eh. Yung mga pagsaway na yan din. Half na yung mata. Hindi, joke lang. Okay, so kailangan yan. Gawin natin, i-practice natin patuloy doon, di ba, sa mga grupo natin, sa F-group natin. Sa paghahayo natin, kung nakikita natin, lalo mga nagsisimula pa lang sa pananampalataya, syempre, sabi nga natin, ang gospel, hindi lang ito nagtatapos dun sa kaligtasan, hindi lang ito nagtatapos dun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang gospel din ay pagsasabi at pangangaral nung tungkol sa kasalanan. Okay? Na hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan, mga kapatid. Okay? Baka kasi isipin nila, it's all about grace, it's all about Jesus Christ, di ba? Ligtas naman ako through faith, pwede na akong gumawa ng kasalanan. Okay? Hindi po ganun ang grace. Amen? Hindi po ganun ang once saved, always saved. Okay? So, mainam pa din na kailangan malaman nila, kaya ang sinabi, nandiyan daw ang kautusan upang malaman ng tao ang kasalanan. So, yun yung natin, di ba? Isa sa dapat nating ituro. Okay? Kung mali ang ginagawa nila, sino ang magsasabi sa kanila at magpapaalam sa kanila na mali yun? Tayo pong mga Kristiyano. Amen. Tayo pong mga humahayo. Kaya wag po tayo matakot kung sakaling kailangan nating sawayin yung isang tao tungkol sa kasalanan nila. Sawayin natin. Kasi paglago po yan eh. Di ba? Pagbabago ng karakter. Kapag nalaman nila na mali yung ginagawa nila, di ba? Magiging conscious na sila. Diba? Isa na yun sa ipapanalangin nila, Lord, ayoko na ng ganitong gawain. Alisin mo na to sa akin. Amen? Pero kung hindi nila alam, di ba, na mali yun, hindi sila magiging conscious na mali yun. So tayo po ang magpapaalam nun sa kanila. Amen? So kung kaya huwag tayong matakot na ipaalam o i-preach din yung mga kasalanan, okay? Ipangaral sa kanila ito.
kung ito'y makakapagpatuwid sa kanilang pamumuhay, gawin natin. Amen? Kasi yan ang goal natin, mga kapatid. Hindi lang i-preach ang gospel, alalayan sila, pangalagaan sila, magkaroon sila ng growth, at syempre mabago yung karakter nila. Again, hindi naman natin, tayo po, instrumento lang. Hindi po tayo yung makakapagpabago talaga ng karakter. Okay? Ang Diyos po, yan. Pero syempre, paano nila malalaman yan? Sa ating dadalo yan, yung mabuting balita. Okay? Hindi na malalaman yan, kaya nga tayo humahayo para malaman nila kung anong mensahe ng Diyos. Okay? So, pag alam nila yan, yung kasalanan, magkakaroon ng pagsuko at ang Diyos ang magbabago. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? Sabi nga rin po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 26, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. Okay? So dito pa lang pinakikita na sa atin kapag ang isang tao ay nanampalataya kay Jesus Christ, meron na siyang bunga ng Espiritu. Yan nga yung mga naka-highlight, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Okay, so ibig sabihin, nasa atin na to. So verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ng isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. So isa sa mga na dapat din maituro o maitanim natin sa mga hinahayuan natin na dapat mamuhay sila ayon sa Espiritu. Okay? Encourage natin sila, mamuhay kasi ayon sa Espiritu. Bagong nilalang ka na. Diba? Yun yung mga encouragement. Hindi ka na dati. Hindi ka na ikaw yung dating Maria. Hindi ka na ikaw dating Pauline. Diba? Binago ka na ng Diyos. Diba? Kaya sa buhay mo ngayon, mamuhay ka na ayon sa Espiritu. Okay? So, encouragement na paalalahanan din sila na talagang binago na tayo ng Diyos eh. Okay? The moment na tayo po'y nanalig at tumanggap at nanampalataya kay Jesus Christ, bagong nilalang na tayo. Okay? So, a little encouragement, a little push, a little reminder, di ba, na ikaw ay bagong nilalang na, malaking tulong po yun. Di ba? Na yun yung ipapasok natin sa isipan nila. Di ba? Mamuhay ka na ayon sa Espiritu. Amen. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Di ba? Mamuhay ka na ayon sa Espiritu. Ang sabi nga rin Matthew 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mga nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Okay? So isa rin sa dapat nating sabihin o impart sa kanila, di ba, na talagang kailangan nating limutin yung ating sarili. So sa buhay natin, di ba, tayo naman lahat, di ba, naunawaan nating mabuti yung kahulugan ng bagay na ito eh, no? Na kapag tayo po ay nakikristo na, wala na yung tungkol sa sarili natin. Okay? Kasi yun ang number one na kalaban din natin eh, no? Ng pananampalataya natin. Sabi nga, yun yung self-sufficiency, di ba? Yung parang kaya natin ng lahat ng bagay, kaya mong maligtas, malakas ka, mayaman ka. So isa yan sa mga dapat din nating ituro, di ba? Sa bawat isa na walang kahit anuman na meron tayo na pwedeng makapagligtas sa atin. Na walang anuman na meron tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggat at buhay na kaganap at kasiyasiya. Walang kwenta yung mga bagay na yan. So maganda ituro din sa natin na, diba, na kailangan talaga nating limutin sarili natin, yung pride natin, kung ano man yung kaya nating ipagmalaki, kung ano man yung weaknesses natin, o ano man yung mga meron tayo, dapat isinusuko natin yan sa Diyos. Okay? For us to be a true follower of Christ, dapat nililimot natin yung ating sarili. Amen? So mahirap yan, diba, sa una, pero salamat sa Lord, diba, sa tulong niya, naunawaan natin at na-apply natin yan sa buhay natin.
Kung nagawa natin yan, tsak magagawa din yan ng mga hahayuan natin. Magagawa din yan ng mga small groups natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Hallelujah. At ang sabi nga rin po, 1 Corinto chapter 11 verse 1, sabi ni Pablo, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Okay? So ito po, hindi lang sa atin sinasabi, bagkus sa lahat na makakabasa. Okay? Sa lahat na makakapakinig, maging doon sa small groups na bubuuin natin, okay, na dapat ito rin yung maging buhay nila para talagang totally ma-change yung character nila. Diba? Ito na yung goal nila, maging Christ-like. Diba? Yung Christ-likeness kung tawagin. Diba? Maging katulad tayo ni Kristo. Amen. Hindi na lang yung mga idol natin dito sa mundo yung maging, diba, gusto natin. Diba? Na gusto kong ganito. Diba? Gantong forma, gantong mga pagsasalita. Diba? Higit sa lahat, mga kapatid, dapat tayong mga Christians, ang idol natin, diba, sa pamumuhay ay maging katulad nung kay Kristo. Amen? So, ayan po yung ano din natin. Ayan po yung pinakaibig sabihin ng Kristiyano. Okay? Namumuhay tayo na tulad ni Kristo. Hindi lang Kristiyano na uma-attend lang tayo, meron tayong pinabibilangang relihiyon, pinabibilangang community. Hindi po. Wala po doon yung pagiging Kristiyano. Ang tunay na pagiging Kristiyano po ay yung pagsasabuhay natin ng buhay ni Kristo. Amen? Inilalakad natin, isinasabuhay natin kung paano namuhay si Kristo. At kung inilalakad natin, isinasabuhay natin kung ano ang sinasabi ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? So, iyan po yung, iyan po yung mga dapat nating gawin, di ba, para matulungan din natin silang mabago yung karakter nila. Okay? So, pang-apat, mga kapatid, okay, ito yung perfectong lugar para turuang maging lingkod ni Kristo. Okay? So, syempre, pag nangaral na tayo, nagagabayan na natin sila, napapangalagaan na natin sila, nabago na yung karakter. So, isa sa mga goal na natin ngayon sa ating mga small groups ay yung syempre, ma-encourage sila, di ba, na maging lingkod ni Kristo. Amen? Tulad ng ginagawa natin ngayon, di ba, laging napaalala sa atin, na gamitin natin yung buhay natin sa paghayo, gamitin natin yung buhay natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? So, sa small group, nape-prepare na natin sila maging soldiers. Diba? Napape-prepare natin sila na i-drive din yung mission. Diba? So, isa yun sa mga gampanin natin, gabayan sila na pagdating ng panahon, kapag sila po ay spiritually matured na, diba? Matutunan na rin nilang gamitin yung skills, yung time, resources, yung buhay nila, sa paghayo, di ba? Sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay. So, unahin po natin, Matthew chapter 25, verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Okay? Sino po sa atin dito yung tumanim sa puso't isipan natin itong mga katagang magaling, tapat at mabuting lingkod? Okay? So siguro tayong lahat, Okay? Taas nga kamay ng mga, kumbaga parang ito na yung goal natin sa buhay, di ba? Na di ba, pagdating ng panahon, sana marinig ko to sa Lord. Di ba? Di ba? So alam ko tayong lahat. So isa to sa mga isa sa mga gusto nating tumanim sa puso't isipan ng mga Kristiyano. Okay, na kapag nakaharap na natin ng Diyos, ito lang yung gusto ko marinig, magaling, tapat, diba? At mabuting lingkod. Hindi na yung, kaya nga, pag Kristiyano tayo, kapag talagang nag-mature na tayo, naunawaan na natin ng mundo, na alam na natin na, oo, walang kahit anong meron dito sa mundo, diba? Kahit ikaw na yung pinakamayaman, lahat yan iiwan lang natin Diba? Pero kapag Kristiyano ka, ito na yung goal mo, di ba? Na pagdating ng panahon, Lord, ito na lang yung pangarap ko di ba? Na ito kasi yung pangwalang hanggan, mga kapatid. Okay? So, alam ko na unawaan ng bawat Kristiyano, lahat ng meron dito, pansamantala lang. Okay? Okay? So ako,
iyan ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil, di ba, mas, alam mo, nakaka-pressure talaga yun di ba? Sa tao, nakaka-pressure yung mundo na kailangan nandyan yung kumita ka ng doble kasi lumalaki yung gastusin. Yung tipong makikita mo yung inflation rate pataas ng pataas. Di ba? Yung dating fishball na 50 centimos, ngayon 5 piso na. Di ba? Parang 5 piso, 3. Parang ganun. So, pataas ng pataas. Di ba? Pag isipin mo, paano na in the future? Di ba? Palaki na palaking gastusin tapos napakadami mong gastusin, di ba? Dami mong obligasyon, may pagpapaaralin ka pa, tapos may mga, syempre, mga unexpected na mga ano. So, maraming alam ko naisip din natin yan, paano na in the future. Okay? Pero, salamat sa Lord, isa to sa mga nagpapakalma sa akin isa to sa mga nakakapagbigay sa akin ng kapayapaan na at the end of the day, okay, na ano man yung mga pagpusigihin natin, sabi nga sa akin, huwag kang ma-pressure sa mundo na to. Di ba? Huwag tayo ma-pressure, huwag mo masyadong pagtuunan ng pansin. Di ba? Ang kailangan lang natin, magtiwala ka. Di ba? Magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, huwag mong alalahanin ng bukas, hayaan mo na ang bukas na mag-alala dito. Di ba? Sapat na ro'y suliranin ngayong araw. Amen? Kung napagtaguyan mo yung ngayong araw, sa biyaya ng Panginoon yan. Amen. Kaya magtiwala ka din sa mga susunod na panahon, sa susunod na araw, mapapagtagumpayan mo rin yan. Diba? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? So anong dapat natin pagtuunan ng pansin? Diba? Higit sa lahat ng mga bagay na yan, pagtuunan natin ng pansin. Diba? Ito. Okay? Na sana pagdating ng panahon, diba? Marinig ko to sa Panginoong Hesus. Amen? So sa bawat araw, sa alam namang gagawin mong, di ba, kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag mong gawin yung best mo para sa boss mo, huwag mong gawin yung best mo para sa sarili mo, gawin mo yung best mo para sa Panginoon. Amen? Lahat ng gagawin mo para sa kaluguran ng Panginoong Hesus. Okay? At kapag iyan ang mindset natin, iyan ang goal mo, iyan ang ganyang kamamuhay, tiyak mga kapatid, manabong pabayaan ka ng Panginoon. Malabong iwanan ka ng Panginoon sa mga struggles mo dito sa buhay. Amen? Sabi nga kanina, sinasama tayo sa parada ng tagumpay. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Okay? So isa yan, no? Na dapat na tumimo sa mga small groups natin, na ma-prepare natin sila na maging lingkod. Okay? Ang sabi po sa 1 Corinto chapter 4 verse 1 to 2, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo. Teka, saan na yun? Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay? So isa sa mga ituturo natin, okay, na maging tapat sa Diyos. Sabi nga, wala naman talagang wala namang 100%, di ba, na tapat talaga sa Diyos. Okay? So sabi nga, kung tao may hindi nagiging tapat, ang Diyos ay laging tapat. Pero gayon pa man mga kapatid, okay? Although hindi perpekto yung katapatan natin, pero dapat ituro natin sa bawat isa na maging tapat tayo. Okay? Maging tapat tayo sa Lord. Paano sa anong mga sitwasyon yung mga ganito, di ba? Yung bang hindi natin nako-compromise yung pagiging Kristiyano natin. Okay? Sa trabaho, ganito ginagawa, sige, magbago, ganito na lang gawin mo. Sa time in mo, baguhin mo, edit mo, kahit late ka, gawin mo, agahan mo. Diba? Dayain mo yung oras mo para hindi ka malagyan ng late. Diba? So, ikaw naman bilang Kristiyano, syempre, bilang katapatan sa Panginoon, hindi mo gagawin yan. Di bali ng late ako, okay lang. Huwag ko lang makompromise yung pagiging Kristiyano ko. Okay? Ganun yung mga example ng pagiging tapat natin sa Diyos. Okay? So, sa maliliit na bagay, di ba? Pagbayad lang ng jeep, baka di pa tayo nagbabayad. Dahil okay, wag naman sana. So, alam ko naman walang ganun sa ating mga Kristiyano. So, nakukuha niyo yung punto ko. Kahit sa maliit na bagay, dapat maging tapat tayo sa Lord. Okay? Especially,
di ba, especially doon sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ng mga resources. Okay? Paano ba natin i-handle ang mga resources na meron tayo? Yung mga blessings na meron tayo, paano ba natin ito i-handle? Diba? Dati, pinapanalangin natin, Lord, bigyan mo ko ng ganitong trabaho, bigyan mo ko ng ganitong sweldo, bigyan mo ko ng ganitong mga pagpapala. Diba? Maglilingkod ako sa'yo. Binigay. Okay, o ano ngayon ang magiging effect nito sa'yo kapag binigay na to sa'yo? Okay? O baka mas mahalin mo pa ngayon yung mga binigay sa'yo. Lord, saka na, may trabaho ko saka na, et cetera. Diba? Saka na ako magpupuri, saka na ako maglilingkod. Okay? So, isa yan sa mga katapatan na dapat nating ituro sa ating mga small groups. Okay? So, nandiyan patuloy yung, di ba, pag-impart sa kanila na maging tapat tayo sa Panginoon. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. At binigyan niya ng ilan ang kaloob upang maging mga apostol, ang iba'y na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Okay? So, sabi nga niyan ito yung preparation natin, kaya tayo nangangaral, kaya tayo rin ipinapangaral sa salita ng Diyos, humahayo, para din maihanda natin yung katawan ni Kristo. Okay? Na yung mga kaluluwa na ibinibigay sa atin, maging, di ba, maging tulong doon sa katawan ni Kristo. Di ba? Maglingkod doon sa katawan ni Kristo, doon sa community. Okay? Verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ako po naniniwala, mga kapatid, kung gusto natin talagang tunay na maging ganap at tayo po ay talagang magkaroon ng maturity sa ating spiritual na buhay, napakalaki pong effect at napakalaking tulong kapag tayo po ay nasa ministry. Na hindi lang tayo nandito every Sunday fellowship nakaupo. Okay? Although maganda po yan, nagkakaroon din tayo ng maturity dyan, pero iba po ang maturity na ibinibigay kung tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon. Okay, iba po yun, mga kapatid, kasi maunawaan nating mabuti, di ba, yung kilos ng Diyos. Maunawaan nating mabuti yung grasya ng Diyos Maunawaan natin yan. Kasi sa paglilingkod, akala mo wala lang. Di ba? Akala mo wala kang, di ba, parang worthless ka, kumbaga parang ganun, yung parang wala kang pwedeng ibigay, pero kapag nag-step ka na, step in faith ka na, makikita mo biyaya ng Lord Di ba? At alam niyo po, isa sa mga pamamaraan o isa sa mga nangyayari kapag lingkod ka na ng ni Kristo, kapag ikaw ay naglilingkod na, mas maraming pagsubok. Alam niyo yun? Okay? Mas marami yan, mga kapatid. Kasi kapag naglilingkod ka na, diyan ka atake ng kaaway Ayaw niyang maglingkod ka. Okay? Ayaw niyang maging daan ka ng, di ba, ng salita ng Diyos. Ayaw niya na humayo ka. Okay? Pero alam niyo, ang isang pakinabang kasi kapag tayo patuloy na sinusubok, mas lumalago tayo sa pananampalataya Mas nakikita natin din yung kilos ng Diyos. Okay? Kapag nakita mo yung kilos ng Diyos sa mga pagsubok na yun, praise the Lord ka na lang. Makikita mo kung gaanong kalakas ang Diyos. Makikita mo kung gaanong kabuti ang Diyos sa buhay mo. At isa yung tulong, mga kapatid, para para ikaw ay mas lalong lumago. Amen? Hindi ko po kayo tinatakot, pero masarap po, mga kapatid. Okay? Na nakikita natin yung kilos ng Lord sa buhay natin. Diba? So, okay naman yung mga stagnant lang tayo na Christian. Pero syempre, diba? Kung gusto na talaga nating lumago, okay? At makita natin yung kilos ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, yung pagpapala niya, okay? Maglingkod ka. Amen? Yan po yung importansya din. Isa yan sa mga na-experience ng mga lingkod ng Panginoon. Okay? Ang sabi nga po sa verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. At isa po yan, mga kapatid, sa benefit. Kapag malalim na ang pananampalataya mo, malalim na ang pangunawa mo kay Kristo sa salita ng Diyos,
Ako, napakalabo na po na matangay tayo ng mga sari-saring aral, yung mga maling aral. Alam niyo, sa panahon din ngayon, sa mga social media, naku, napakarami na rin mga di ba? Iba't ibang aral. Pero pag malalim ang pangunawa mo, malalim ang relasyon mo sa Diyos, at alam mo yung mabuting balita, alam mo yung aral ng mabuting balita, aral ng kagandahang loob ng Diyos, malabo kang matangay. Amen? Kasi yun yung target ng kapag tayo pa naglilingkod, yung talagang spiritual maturity. Malalim ka na sa pananampalataya mo. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinglang. Verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Okay? So kapag tayo po'y naglilingkod na, naunawanan natin yung paglilingkod, mas nakikita natin yung body of Christ. Diba? Mas maunawaan natin yung kung paano ba kumilos ang Diyos, paano ba natin siya makita as head of the church, diba? Dun sa community. Mas maunawaan natin yan, mga kapatid. Maunawaan natin mabuti yung, diba, na, kasi alam niyo, pakiramdam na, alam mo yung ikaw ay ginagamit ng Lord. Diba? Is something na talagang parang nakakaboost din ng moral. Parang isang pride mo yun na ginagamit ako ng Lord. Parang ganun Diba? Alam niyo sa trabaho, ako kasi na-experience ko talaga na na yung privilege na ikaw ay ginagamit ng Jesus Christ. Di ba sa trabaho, ganyan tayo. Kapag inutusan ka ng boss, di ba, yun nga sa mga estudyante lang, pinagbuhat ka ng gamit niya papunta sa kabilang room ng teacher mo Parang ka na tuwan-tuwa ka na nun Di ba? Parang, ano tawag dito? Personal alalay ka ng teacher mo Pero di ba, nagiging na tayo doon, nagiging masaya na tayo doon. What more, mga kapatid, di ba? The King of Kings and the Lord of Lords, ginagamit ka. Di ba? Nasa kabila ng hindi naman ganong kaganda o hindi naman hindi ka galing sa prominenteng pamilya. Prominenteng pamilya. Okay? O hindi ka naman mayaman, hindi ka naman kilalang tao, pero, di ba? Salamat sa Lord, ginagamit ka ng Jesus Christ. Diba? Tinawag ka ni Jesus Christ. It is a privilege, mga kapatid. Amen? Okay. Verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So ito po yung nagiging effect din sa church, diba? Sa community. Kapag tayo po na-impart natin sa bawat isa yung kahalagaan ng paglilingkod, ano nangyayari? Mas tumatatag, diba? Ang church, mas tumatatag yung ating community, yung body of Christ, kasi mas dumadami yung workers. Amen? Tama po? Okay, so kapag yan po ang ginagawa, ang pag-guide natin sa ating small groups, di ba? Isa yan sa maganda at effective way, di ba? From the start na nangaral ka, nagkaroon siya ng pananampalataya, na alagaan mo, nabigyan mo ng spiritual growth, na change of character mo, tapos naturo mo sa kanila na yung kahalagahan ng paglilingkod, di ba? Maganda, effective, di ba? Napakaganda nung life transformation na nangyari dun sa tao na yon. Amen? So, di ba, na hindi lang tayo natatapos dun sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, again, siguro, alam kong ginagawa natin to lahat, but also, syempre, reminder din sa ating lahat na pwede natin gawin to, lalo na sa magsisimula. Hindi lang po ito, no? Encourage, hindi lang po ito dun sa mga F-group natin. Sabi ko kanina, kung si Sister Maria, plano niyang hayuhan, halimbawa, yung kapatid niya, gusto niyang gawin yun, ito yung pwede nating steps. Diba? Ito yung pwede nating gawin. Okay? Para mas mag-guide natin sila. Hindi lang siya preaching, ito yung salita ng Diyos, John 3:16, okay na. Hindi. Diba? Pinaka-effective pa rin yung gagabayan natin sila, alagaan, diba? Itatama ang mali, nandyan yung, parang nagpapalaki ng anak. Okay? So, again, syempre, nakakapagod yan, pero sabi nga, maging matyaga kayo. Yun yung paalala sa atin kanina. Amen? Maging matyaga tayo. Amen? Palakpakan po muli natin ang Panginoon.